namin kayo isa-isa. Let's start with Faith. Since pagkapasok pa lang ni Faith, parang ako yung nasaktan tingin pa lang niya eh. Sabi ko, teka lang, ba't galit to? Okay, go ahead, Faith. Flamara first. Hindi naman ako galit. Passionate lang. Passionate. Hello po sa inyong lahat. Ako po dito si Sangre Flamara. Ako po ay anak ni Sangre Pirena. Sino pong nakakilala kay Sangre Pirena? Ayan, di ba maraming fans talaga ang brilyante ng Apoy. But aside from that, ako po ay anak ni Azulan na maaga rin hong namatay. Kaya ho dahil po doon sa aking childhood, traumatized po ako na lumaki. Meron ho akong takot, galit at lungkot sa aking puso. At ito po yung magiging rason sa aking pagtatago. Pero ang apoy sa aking puso ay nananatili po at ito po ay ang magiging susi sa aking pagiging bagong sangre, Sangre Flamara. Very well said. Thank you so much, Faith. So, direct nagdo-notes na ako sa isip ko. Offspring ni Pirena, Yes. Azulan. Yes. Okay. Yes. Confirmed. Sige. Tsaka kung magkaka-beauty contest sa Encantadia, siya ang ating kandidat. Tama, direct. Represent. May sasya, no? Encantadia. Flamara. Okay. So, ito naman, si Kelvin. Unahin muna natin, Kelvs. How do you feel that, of course, you're the only guy, at least on this slate, dito sa apat na main sangre natin? Noong una, medyo weird kasi napanood ko yung Encantadia. Siguro nung bata pa ako. 2005, 2006, simula kami na gising sa kalsado. Puro babae talaga sila. So nung una medyo weird sa pakiramdam ko. Parang sangre, lalaki na sangre. Parang ano bang gagawin ko dito? So parang dapat ba ako talaga doon? So parang nung in-explain naman na sa amin yung story, yung dahilan, kung bakit, and hindi na pala to retelling. So nung mas na-gets ko, hello guys, mas na-gets ko yung kung bakit ako nandito. So yun, laking pasasalamat ko sa tiwala ng GMA, taga-suporta, managers, and mga friends ko. So, nilok-lok ako dito. So, anong tawag? Okay. Kelvs, ikaw si Adamus. Yes. Okay. Si Adamus kasi, siya yung slave prince na anak ni Alena. Simula nang bumagsak yung Encantadia, ayun, naging slave siya, and then nagplano siya ng isang rebellion para pawiin yung Encantadia habang inaantay niya yung pagbabalik ni Terra sa Encantadia. Oh. So, direct, teka lang. Merong keyword na binitawan dun si Kelvin. Rebellion. So, there's gonna be an uprising. Early pa lang. There is. Nung bumagsak yung Encantadia, doon ako nag-start magplano kung paano namin bumabawi. Habang inaantay ko si Terra. Okay. Si Adamus po, take notes na ako, direct ha. Si Adamus ang anak ni Alena at Memphis. Tama po ba? Na namatay That's correct. ng finale. That's correct. Yes. Okay. Thank you. Thank you so much, Kelvin. Teka nga, acknowledge muna natin yung mga fans natin doon. Hey guys, what's up? O ngayon, ba't tahimik kayo? Ayan. O, more. Saba, what's up guys? Yes. Sino bang sinusuportahan niya dito? Ha? Sinusuportahan yata nila yung sarili nila. Hindi para kay Direct Mark na Kay Direct Mark. sila pumunta dito. Ako yung fanbase ni Direct Mark, nagpunta pa dito sa Money Popcorn. Sige, let's continue with the questions. Let's go to Thea, Angel Guardian. Ito yung, sabi ko kanina pala isipan. Kasi, tinitingnan ko na yung, uy, okay ka lang Bianca, okay. Yung family tree. Sabi ko, kanino kaya ang anak ko? Si Thea. Sige, Angel, ikaw na yung magkwento sa amin. Ito na. Ito na. Sasabihin ko na. O sige. I'm all ears. Sa totoo lang po si Thea, hindi po talaga siya galing sa mundo ng Encantadia. Siya po ay galing sa Miniago. Oh. So, reyna niya si Mitena. Okay. Pero si Thea, hindi siya bulag na tagasunod. So, kine-question niya yung method nung sarili ng reyna at saka ng mga kalahi niya. It's her heart. Oh. Yung pagiging mabuti niyang puso, magiging rason na magiging deserving siya, maging tagapangalaga ng brilyante ng langit. Ang galing.
Okay. May pressure ba ng konti kasi... Konti? Konti? Parang hindi Parang konti. hindi Diba, konti. Martin? Konti ah. Konti, teka lang, lilinawin lang namin yung konti. Parang, Mataas. Hindi kasi, aabangan to talaga. Ito talaga yung babantayan din. Kasi paano kaya nangyari yun? Nanggaling sa kabila, direct. Okay, kimita na. So, bossing mo si Miss Rian. Ha? Bossing mo si Miss Rian Ramos. Reyna ko siya. Reyna mo siya. Bossing tuloy. Reyna pala. Naging boss. May office sila dun sa kabila eh. Ice office. Hindi. Siya yung Reyna mo. Okay, so abangan natin yan. Dea, of course, ang tagapangalaga ng hangin. May pressure ng konti sa mga sinusundan niya. Diba? Nagaling kay Kylie. Oh, Miss Iza, Miss Kylie. Tapos, napunta rin bahagya kay Ruru, I think. Napunta rin kay Ruru towards the end. Umikot yung mga... Dumaan. Oo. Okay. So, good luck, Angel. Thank you. Nabiro lang, kayang-kaya mo yan. Of course, syempre, ngayon naman po, pag-usapan naman natin, curious ako dito, the lost Sangre. Tera, Miss Bianca Umali. Go ahead, Bianca. Tell us a bit more about this character. Ako po dito si Sangre Terra. Yes, the lost Sangre. Si Terra kasi, siya ay lumaki at namuhay sa mundo ng mga tao. At doon siya magsisimula bilang isang superhero. Wow! At habang nandun sa mundo ng mga tao, hindi niya inakala na nananalaytay pala sa dugo niya ang pagiging isang sangre. At hindi rin niya alam na siya ang nakatakda sa propesiya na maging tagapagligtas at ang makakatalo sa bagong tangka at kalaban ng Encantadia na si Metero. Okay, palakpakan po natin. Miss Bianca Umali, revealing to us a very important part na naiiba. I think naiiba to direct. Kasi maraming nagpunta sa mundo ng mga tao in the past, sa Encantadia, but they never became talagang superheroes. Madalas tinatago nila yung mga powers nila. Ito talaga, you are committed to helping out people in the human world. Yes. Amazing. Okay. Direk, ano masasabi mo dun sa characterizations natin dito? Yung apat na sangres natin. You know, for some reason, there was always a magic behind Encantadia that we get the right people for the right roles. From 2005 to 2023, you know, we got the right people. You know, they auditioned, but you know, once they start auditioning and we see their personalities and then their past projects also, we tend to see, you know, she has the spunkiness of Pirena, she's the saltiness of Pirena, she has the spunkiness of Danaya, and yung mga ganung bagay. So, when they were the ones that was finally casted, sabi ko exactly, and then when we did the camera test, it was there, and then what we're gonna see later, that will prove it. Thank you, Direk. Hindi, gusto ko lang malaman before we go to our surprise in a little bit. Dito sa apat na, ano kaya itong surprise na to? Teka lang. Okay, we go to the sangres again. Kayo ba, nakaka-relate kayo? Kasi iba-iba yung personalities ng mga sangre. Of course, the characters, may iba na combination ng malumanay, understanding, pero palaban din. May iba talagang palaban talaga. Okay, let's start with Flamara again. Pirena, napakatapang nito. Nakita natin yung entrance mo, nakapag-internalize ka na. Relate ka ba dito kay Flamara? Oo naman. Sa totoo lang, yung 2006 kasi na Encantadia, katulad nga na, naming lahat actually, hindi ko pa masyadong matandaan eh. Pero I've always been drawn to the brillante of Apoy. Apoy talaga. At even noong 2016 kay Ate Glyza, talagang Apoy. Hindi ko alam kung bakit. Even the color red, I have been inspired by it. And also, I think kasi with fire, it's not just power. It's also warmth and illumination to others. And so yun yung layers na gusto kong makita at ma-recognize ng mga taong manonood ng Encantadia. Encantadia Chronicles Sangre. Thank you, Faith. I think that's the first time I'm hearing na sangre na tagapangalaga na brilyante ng Apoy na meron ding warm na side. Yun. Yeah. Because ano na siya, meron na siyang bloody azulan. So na-temper daw na kasi di ba si Pirena sa, you know, sa Spitfire. Na ano na siya ni, nahaton. So ngayon na ano na siya ni azulan. Medyo chill na siya. Okay. Chill ka na. Medyo lang. Sige. Si Dea naman, ikaw. Nakaka-relate ka ba dito sa character mo? In a way. Oo. Siguro yung pagiging
na hindi blind follower si Bea. Na nag-observe siya, tinitingnan niya yung nangyayari, and nanonotice niya yung tama sa mali. Okay. Siguro doon ako nakaka-relate. Wow, okay. So ngayon, nasa GMA ka. Sino yung, hindi ako pupunta doon. Parang iba Iba na yun. Biro lang. But, you know, I like that because that's a different side of you na talagang, you know, hinuhugot mo mula sa sarili mo for you to be able to portray this character. Kelvin, you. Ako naman naniniwala naman ako na lahat ng tao may kanya-kanyang paninindigan eh. So, kanya-kanyang tapang. So, nakaka-relate ako sa tapang at paninindigan ni Adamus kasi handa siyang itaya yung sarili niya para lang maligtas yung karamihan. So, hindi siya selfish na tao. Handa siyang iala yung buhay niya para sa nakararaan. I love it. Very selfless. Itong si Adamus. Yan. And Bianca, Astera. Astera naman bilang tagapangalaga ng Brilyante ng Lupa, what resonates the most with me is yung grounding power. I mean, it's earth eh. So, malaking bagay, kahit sa akin bilang Bianca, malaking bagay sa akin yung grounding ko bilang tao. Malaking bagay sa akin yung alam kong magpakumbaba at alam ko kung saan naka-root. Yung roots ko kung saan ako nanggaling. So yun, doon ako nag-resonate because Terra is all about that. That's why she is always one with the people. Okay. Ang galing. Thank you so much, Bianca. Now I understand how you saw at least a piece of the characters in them. Ayan po, perfect casting as per usual dito sa Encantada Chronicles Sangre. Direct Mark, eto na, malapit na tayo sa surprise. Pati sila kinakabahan. Direct Mark, okay. Just a sneak peek or at least a preview, pa-excite kung anong aabangan natin sa Sangre come 2024. Oh, there's a lot. Like I said, from the production value to the storylines, maging exciting po ito. Hindi po kami uulit ng storya, I guarantee you that. It's a continuing story, so kung alam niyo yung history ng Encantadia, mas malapot at mas exciting ang mangyayari sa Sangre. And then, of course, we have new stars, and then we have crossovers na madami-madami, and then, yun nga, we're shooting on 24 frames, and then high definition. We have new different cameras that we will use for the show, so maging super exciting siya. Direk, sinasabi mo pa lang talaga na-visualize ko na. Of course, with the graphics we'll be having 2024, the characters that will be joining Encantadia Sangre, siguradong kaabang-abang to sa Kapuso Network. Okay, Manny Popcorn, are you ready for our surprise?